Welcome everyone to our podcast, What's in the Cart, where we explore the different factors that influence how people think, choose, and spend. Today we will be focusing on one of the biggest influences on consumer behavior, the culture. In the Philippines, especially, our buying habits are deeply connected to our values and experiences. Whether it's spending more during festas, choosing imported brands, or following traditions during holidays. Culture plays a major role in the market. And for entrepreneurs, understanding these cultural factors is important because it helps businesses connect better with customers, create more effective products, and market their services in ways that people can truly relate to. So in today's episode, we'll talk about how culture affects consumer behavior and how business owners can use this knowledge to sell smarter and serve their customers better. Sit back, relax, and join us as we dive into the fascinating connection between culture and consumer behavior. This is What's in the Cart. Let's get started. Yay! Go. So, napansin niyo ba na pag pumunta kayo sa isang lugar, merong isang bagay na nagre-represent sa lugar na ito? So, today we're gonna talk about the introduction of relatability of culture and entrepreneurship. Sa Intramuros, kung mapapansin nyo, pag pumupunta tayo dito, marami sa mga kasunod-sunukan ng lugar na ito na nagtitinda ng mga souvenirs o kaya naman mga stamps na nagre-represent ng mga lugar doon sa Intramuros. So next naman is yung mga business kung saan nag-rely sila primarily on culture. So pwedeng maging example dito is yung mga fast food chains sa mall. Since most of them nagko-contain ng foods related sa culture ng mga Filipino. Like yung adobo or caldereta. Like yung mga typical carinderia foods lang. Most of the food courts also has street food like kwek-kwek, fishbowl, and many more. Another example dito is yung mga tourist attractions or destinations. Like, if familiar kayo sa Vegan, kilala yung lugar na yan because of its structure na makanunga. Yung itsura niya ay yung kung ano yung itsura ng mga bahay or lugar sa Pilipinas ba. Pwede rin yung business ng mga cultural clothes or outfits na hina-highlight yung makalumang pananamit natin mga ladies. So, meron rin tayo sa mga food businesses na tingad na lang ng halo-halo. Sa typical na parang mga stores, yung mga halo-halo nila is nagko-contain lang ng mga ube halaya, leche flan. Siyempre, hindi mawawala yung ice and ice cream. Pero, sa community natin na nag-grow, there are some na nilalagyan nila ng twist. So, ibig sabihin no, na hindi lang sila nag-o-offer ng mga regular flavors.
So, nag-a-add na rin sila ng mga ube, mango, pandan, kagaya dun sa bebang hal-hal ata yung nun. So, sa clothing businesses naman, so makikita natin if pupunta tayo sa Marikina, Bayan, may mga nagtitinda doon ng mga hijab, pang mga Muslim clothes. So, in that way, parang napreserve yung culture natin kasi pinapahalaga nila sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga clothing na para sa mga Muslim. So, dagdag ko lang din, no? Example din dyan yung, kunwari, nasa Baguio ka, syempre ang specialty ng Baguio is strawberry, di ba? So, like, most ng mga souvenirs or mga binibenta ng Baguio is specialized sa mga strawberries. Like, doon sila nakikilala. Kasi nga, yung place na yun is meron siyang specific na specialty na meron sila. So, like, doon nakikilala yung isang place or yung isang region na, syempre, kaya tayo, na influensyahan ng mga products na yun, dito yung naaalala natin na place. Diba? So, yun. Period. Hi everyone! So ngayon, pag-uusapan natin yung mga usual common events, nations, and mga nakagawian ng mga occasions such as birthdays, Noche Buena, mga festivals. So, ayun, ano ba yung mga usually nangyayari on each event na gano'n, yung mga traditions? Novarizer, let's say, ngayong Mother's Day, ano usually celebrate? Celebrate ginagawa namin is kumakain lang kami. Nagluluto sa bahay, nakakapin. Salo-salo or kaya walang time. Lalo na sa mga banding lang. Bale, on every Mother's Day talaga kain sa labas. Kahit Father's Family. How about at mga pag banding ang bahay. Since wala yung mother ko, dami kami na Video ko na lang. So, ayun guys. Very, na tayo ngayon? High-tech na kung wala man yung presence or like physically say Mother's Day, pwede they celebrate virtual day. Yeah. Tas sa akin guys, since yung most parents ko, very busy sila, like wala silang diba sa wala? Sobrang common lang ng day off sila, even na may so sa amin, pag Mother's Day, yung mga kapatid ko, kami magkakapatid ko, kami, barabin lang si mama ng cake tsaka flowers para kahit sa bahay, since ako na lang tsaka yung parang yung binira, kasi yung makakapatid ko, may sarili ng family, at least yung love pa, tsaka yung importance ko nilang iparali. On that special day is nandun pa rin through is so like para pagka-uwi ni mama, pag-uwi ng parent ko, ayun, may little surprise yung kung may time naman, ay malabas din kami kasama sila. Susunduin lang namin yung mga kapatid namin sa parent. So, ayun, so I think yung guys na yung pinaka-common. Yeah. mga events na gano'n. Tapos nagpa-budget pa. Kasama yung stress. Eto, si Sam kasi, very, high-tech kasi, pala yung mother niya sa kanila. So, siya sa Manila, sa Andrews, sa ibang bansa nga yan. I think, what else, guys? Paano naman pag festival? Doon ako pinaka-curious kasi tawag dito, never pa ako naka-experience ng festival. Like, sobrang taong bahay kasi yun nga, pinapayanan yung mag-gasto. So, pag festival, sa Marikina, sobrang malalalim kasi festival.
halos araw-araw maraming ganap. May parada, may laro, mga laro sa basketball, mga display, halo-halo talaga. Makikita mo lahat ng tao sa labas na ganap. Kaya, pinaka, na talaga ng fiesta, magluluto lang kami, mag-aambag kami, sa court, tapos kakain sa lahat. Masaya naman nun kasi di ba, hindi mo na sa grade group ko. Like, ano yun sa labas sa may court, nandun lahat ng mga pagkain. Parang fight ko, legit talaga. Tapos, ayun doon na, salo-salo doon, tayo-tayo. Pero, kung ako, hindi na ako tatagal. Hindi ko lang ngayon, swap siya. Pero masarap. Siyempre, madaming tao, madaming pagkain, for sure. So, ikaw ba, sa province? Fiesta kayo nandun sa amin. So, usually nagaganap yun sa province science. Ganun lang din. May mga parada na candidate ng sayaw, game, tapos yung mga sa amin, mga candidate ng sa paje, Meron sa laro. Meron pa yung di ba, yung maganda sila ng track. Yung gano'n, para Oo. yung tapong Yung ganyan. mga mga bata. Nagpapalit. Oo. Yung parang, yung tatayo nung, Nakagaon na babae. Oo, gano'n. Tapos didesign na nila. Sa gala ako tawag. Hindi sa gala. Basta parada na. Parada guys. Parada ng truck at saka ng representative. Ganon. Sa'yo naman, so ikaw, ano ganap mo doon? Lang. Support. Ay, kainan mo. Bahay-bahay. Depende. Ay, Di ba sa labas bahay-bahay? lang. Hindi, sa labas yung ano tawag dito? May ano pa kasi doon, meron pang may mga bikings Okay. yung Arcade, gano'n. ano na kasi sa ano na? Banchet. Perya! Ayun, Yun sa area. Yun So, yung every- Oo, may perya sa amin. Tapos, Every, ano yun, every gabi. Sa perya, may mga food pa na mga pagkain. Tusok lahat. Masarap talaga. At sobrang busy during those days pag festival. So, right guys, one thing common sa lahat na nabanggit namin is that on every occasion or event, merong specific na kaganapan na usually nangyayari. Like, Mother's Day, tulad ngayon, saka yung sa labas, kaya, bonding, festival, kain din, kulangin, di ba? Papaya yung celebration ng bawat tradition nila on that every province. Para ma-preserve natin yung bawat occasion or tradition na nangyayari every event. So, right now, I think that's all, guys. And, yeah, thank you for listening to our vlogs. Guys, napapansin nyo ba kapag mga holiday like Ramadan, Christmas, or kahit New Year, parang mas napapagastos yung mga pamilya natin? Pansin ko din yan. Like, ang dami natin ng bibili, like, kapag diba? So, tingin nyo ba, nakaka-apekto talaga yung mga paniniwala natin sa way ng pagagastos natin, lalo na kung nag-celebrate? For me, oo. Kasi may mga ibang families na mas more on religious side siya na parang basta may kinalaman sa religion, gagawin talaga nila. Like, yung Christmas, di ba, sabi nga nila, birthday ni Papa God. So, mag-celebrate talaga sila, magbibigay ng mga regalo, then everything. At saka parang yung pag-expect kasi nila ng money, parang ito yung nag-a-up as devotion nila. Like, parang kung gaano nila, kung gaano sila nagbibigay ng devotion sa isang, sacred, hindi naman siya sacred spirit. Parang spiritual, tapos, ayun. Minsan lang din naman nangyayari siya. Like, sa Christmas, Once in a year. once in a year, di ba? Like, Ramadan. So, sacrifice na siya.
So, kapag, ano na yan, kapag darating na yung, syempre, sacrifice na lang. Kasi, yun sa lang, so, yun. Sa bagay, kasi kami, pag Pasko, di ba, may Noche Buena pa. Tapos, bago yung Noche Buena, parang mag-celebrate mo na ng yun, sa gabi, before pa yung pinaka-Christmas. So, parang talaga kasi celebrate namin, edi parang doble-doble pa yung handa. Para sa akin, kahit na sobrang bongga, kahit once in a year lang yung celebration na yun, parang minsan napapa-overspend na para maging galante. Kasi, pero sabi nga nila kasi, kapag mas maraming handa sa lamesa, mas marami ng blessings. Kayo ba, paano nyo ba sineselebrate yung mga religious events yung pag-like, pag-Pasko? Para sa amin kasi, hindi naman na namin masyado sineselebrate. Parang normal day na lang din naman sa amin. Kasi nga hindi naman kami lagi nasa bahay. Hindi sa pag Christmas or any event, gumagala na lang kami para hindi na rin masaya. Pero more spend pa rin namin. Ganun lang din. Wala siyang pero, yun hindi kami masyadong nasa society like that. Yung parang nagsusumpang kayo ng devotion at hindi. Sundan ka. Tapos, kahit sila. Sa amin, iba-iba. Kasi kapag darating ng mga ganong, nangyari, Christmas, so super importante sa amin nun. So, mga family members namin, kaya galing sila, nakatira pa sila sa Cebu, mag-Christmas. So, uwi sila. So, alam mo yun, like, mag-inom kompleto kayo kasama kayo. So, mas masaya din. Like, makakagawa kayo ng memories. May-miss din sila. Kasi, diba, like, minsan mo lang sila nakita, minsan lang tinawin kompleto. So, like, mas magiging masaya yung celebration. Kung nagsasamang ganap. Kompleto ka. Tapos parang naging way pa yung Christmas na magkaroon ng reunion tsaka party. Tapos mapalapit palalo pa yun. So parang sinasabi lang talaga na yung mga pinaghahandaan natin tsaka pinagagastusan para sa Christmas, worth it din naman at the end of the day. Pero kasi alam mo yun, kung di naman kayo sobrang may kaya, parang sayang din yung gastos. Kahit sabihin mo na para mas marami yung blessings. Kasi parang may negative effect din siya. What if may marami kayong makakain sa December 25, December 26, wala na. Di ba? Pero guys, ano yung mga positive effect na nangyayari sa data? Kumalasis kayo celebration. Kaya katulad na sa amin kanina, parang mas napamalapit kasi yung pamilya. Alam mo yung kahit small things or small gifts lang sa isa't isa. Parang yung value kasi tsaka yung pagkabibigyan ka ng parang nakakaluwet siya sa television tsaka parang mas magkakaroon kayo ng connection ng family mo. Lalo na pag minsan lang kayo nag-tip or minsan kayo value. Kasi minsan, may mga iba pa kayo hindi kilala ng family na, sinari, yung mga close. Tapos, doon sa mismong Christmas, so, alam mo, minsan kasi, yung last na kita na sa'yo, bata ka pa. So, parang kapag, yung sure na kung pagkita nyo, magulat sila, malaki ka na. So, mas masaya kasi, yung dati hindi sila masyadong nakakasama, nakakabanding. Ngayon, may mga, minsan may relate ka na sa mga topics sila. Kasi nagmamature na rin. So, ayun. Mas napapalapit ka talaga sa kanila. At saka for me, parang mag-stand natin sa mga religious event. It's nakaka-help nila sa mga business owner, mga owner tayo. So, magpipili tayo sa kanila. Siyempre, mga Sa mga simbang gabi, yung mga tutubong, di ba? Wala na pagbibili ka ng gifts. Naalala ko po yung simbang gabi, may tutubong na kami laging talaga kainin. Di ba? Kasi 9 days din yun eh. Oo. Tapos, so, parang masasabi talaga natin na yung paniniwala natin, lalo na yung value ng Christmas, malaki talaga yung impact sa way ng pagagastos natin, ng pamilya natin, para lang mas mapalapit tsaka mas na-celebrate natin yung spirit of Christmas. tsaka actually namin, hindi naman kasi sa pressure ng handa or dami na nabibili sa tanang pagod. So,
what matters the most is yung sincerity, tapos yung laging to share the connected with that na So guys, meron ba kayong mga like gamit or mga clothes, gano'n, na mga pagmamayaan nila na galing ibang bansa or like Pilipinas? Ako, pagdating sa mga lipstick or makeup, ang preferred ko talaga is yung mga galing sa Korea. Kasi sila yung company na medyo kilala sa mga quality products pagdating dito. And masasabi ko rin naman na mapagkakatiwalaan talaga yung product nila. Kasi nga, hindi sila yung gaya sa iba na pag in-apply mo sa skin mo, pwede kang magkaroon ng problems or allergies. Ikaw, Thea. For me naman, siguro sa foods. Since mention niya yung Korea, i-add ko na dun yung mga samyang. Which, syempre tayo pag after ng exam, gusto natin gumala. And gusto natin may mga food tayong kakainin. And mostly tayo, naranasan na natin yan, matasamyang tayo. Pero syempre, meron din yung disadvantage. Since high in sodium siya, which is very unhealthy for us. But, So, mas prefer niyo yung Korea yan. yes. Ikaw, Brian. For the yung mga clothing brands, gano'n, or mga style, syempre, di ba, pag nanonood tayo, kunyari ng mga drama, na-adapt natin kung ano yung mga nasusuot nila. So, kung culture nila, parang siset natin sa mind natin na, ay, parang gusto ko ganyan, kasi maganda, Kaso mag-handok pa. So, mas prefer niyo talaga yung Korea. Yes. Pero may mga ibang brands ba na like, iba naman na hindi galing Korea. Ganun? For me, yung mga Vietnamese food, pwede mo siyang mahanap sa mga online platforms. Ayun na rin yung sumikat ngayon sa mga online platforms kasi nga, medyo nagiging trend na yung fashion nila. Siguro sa akin is, yung mga brands na, katulad natin, yung perfume, yung Victoria's Secret, gano'n. Di ba, syempre, sikat siya sa Amerika or kahit sa ibang places. Pero hindi siya, So, hi again everyone. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano ba napipili. Since, di ba, previous topic natin is about mga occasion events, ano yung mga traditional na ginagawa sa bawat event. So, ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano bumibili, paano, di ba, puro handaan ngayon na sabi namin yung previous topic. So, ngayon, paano bumibili? Ano yung way? Lalo na sa mga provincial places, kung paano ba sila naghahanda, paano sila bumibili ng mga pagkain, paano sila mag-prepare. So, I think ako muna mag-share. So, pag may event, for example, pag uuwi kami ng province sa Pangasinan, hindi talaga mawawala yung pakbet ni Lolo. And, yung pakbet na yun, lahat ng ingredients doon, kinukuha lang namin, or kinukuha lang nila sa farm ni Lolo. Yung talong, yung kalabasa, and mga sitaw, ayun. At yung iba ba, kinukuha lang talaga yun sa, likod ng bahay, since andun lang yung farm ng Lolo. So, ayun, parang, in that way, parang nakakatipid at the same time, andun yung bonding na, sama-sama si Lolo, tsaka yung mama ko, tapos yung mga kapatid ni mama ko, sila tita, mag-kitas ng mga gulay para may pang sahog doon sa pinakbet. And other than that, siguro yung mga ibang pagkain, binibili na talaga sa palengke. O di kaya naman, pag papunta kami doon, on our way, bibili na kami ng mga ingredients. Para pagpunta namin doon, magluluto na rin. Pero ayun nga, yung parang mga basic ingredients, kinukuha lang namin sa akin, balikod, pero sa farm na nila. So, si Samu, sa ikaw naman, paano ka sa inyo? Hindi naman siya, yung province namin, kung saan ako lumaki. Hindi siya talaga big, pagka sa guys, hindi naman siya ganun. Hindi siya yung type na puro
Parang yung work is parang siyang nasa city ganun. Pero Hindi ganun ka-building, pero hindi din. tapos tawag dito, yung bahay lang kasi namin malapit lang sa kanya. So yun, minsan nilalakad ko or nilamotor ko. Tapos yung napansin ko lang, yung price ng gulay sa province namin, tsaka price sa Tigo, sa city, is, malaki yung difference niya. Kasi, kunwari, yung sitaw na nakatali, doon sa province namin, since ngayon na nagtaas yung pressure, nasa sabihin natin 20 pesos. Tapos dito sa city, yung 20 pesos na sitaw is kaka-fitting lang na yun. Yung 20 pesos sa province namin, makapal na siya. So, Ganun, grabe yung ganun yung difference ng inflation oo. dito sa city. Kahit na same yung price nila, pero dito sa city, napapansin mo kasi, tapos mas makapal sa province. Tinitik Oo. Siguro dahil na rin sa sa working source. Siyempre, mas malapit na. Siyempre, kailangan yung bilhin or transport ng mga Mahal baga. ganun eh. And, So, yung pinagkaiba siguro namin ni Sam is that, siya, kaya niya mag-motor. Lakad yung palengke sa Malapit lang naman sila. So, sa amin kasi, layo pa yun, parang siguro tatlong city pa bago yung palengke. Ay, barangay. Ewan ko, hindi ko alam tawag dun. Basta mahaba-haba pang biyahe. Siguro mga 20 minutes bago makapag sa palengke. So, ayun na, doon ang sabi kailangan, pag on our way na, doon na namin bibili yung ingredients para pagdating talaga yung mga basic na mga ingredients, dinalang magdala nila sa part at sumuluto. So, I'll proceed tayo kay Rex. So, sa loob mo, may mga event na konsuhan, ang mga ingredients lang din na nawawalan din sa farm baboy, something. Tapos, manok, puro karne naman. Tapos yung manok, na fish, o all of things. Bilang oras mo papakuluan niya, mas matagal pa sa baboy. Tapos, meron naman din yung mga gulay, pero hindi yung marami. Then, kapag may event, lahat ng tao din sa namin, sa compound, kasi yung compound na isang kanila. So, isang compound lang yung akanto. Yung akanto. Isang kaya pag may handakan dito, isa lahat yung magkakatay ng baboy, 5 magkakatay ng baboy, 5 magkakatay ng baboy, halo-halo. Tapos sa mga iba ng mga ingredients, na ibang gulay, mga kailangan. Malapit lang naman yung palengke, mga sarilinis na, tricycle lang, or lakad, kaya na ito. Doon na, bibilin yung iba. Ayun, katulad din sa Pototosin, mas mura talaga yung mga gulay sa probinsya, kasi talaga din. Ayun. So, parang guys, in conclusion, parang pinagsakan ni Rizel yung experience ni Sam sa experience mo, which is yung kanya, yung garden, and at the same time, galing din sa farming sa yung mga kitchen nila tuwing daan sa province. So, I think that's all for today's topic, today's video. So, say goodbye. Bye! So, ngayon guys, usapan naman natin kung ano yung pagkakaiba ng pamimili ng mga generation noon tsaka generation ngayon. Lalo na nung nag-boom yung online shopping, gano'n, mga Shopee, Lazada, TikTok Shop, tsaka mga Foodpanda, diba? Ngayon ba, sabi sa akin ng lola ko dati, yung way ng pamimili nila ng mga pangangailangan nila sa araw is, need pa talaga nila nagda sa like, sa mga palengke, gano'n. Kasi, in that way, like, parang, mas napipili nila yung mga essential and yung mga,
mga kailangan. Tapos yung mga gusto na nila bilhin. And parang feeling ko, mas mahirap yan kapag yun Sa bagay, kasi sa online, search mo lang, hanap ka lang na digit na seller or product, tapos para mag-aantay ka lang ng 3 to 4 days siguro kung sa mga Shopee, Lazada, TikTok shop. Tapos, okay na. So, next week, iba, no? Kasi sa sa traditional marketing, kailangan. Pero kasi, minsan sa online kasi hindi mo naman sure kung legit ba talaga. Kasi minsan dadating sa'yo scam. So, like yung mga maano ngayon sa TikTok, may benefits silang laptop online, tapos dadating sa kanila, laruan, piece, or yung holographs. Ayun nga, di ba? May sa TikTok. Sa TikTok, umorder siya ng laptop sa FB ata, sa marketplace. Tapos dumating sa kanya holographs. Gawin pa nga yung cellphone ng iPhone. Pagdating ng Mansanas. Grabe naman yun. Parang kadalasan kasi ng mga nasa-scam dyan, mga matatanda yun eh. Kasi parang mas nasanay sila sa way ng mga physical store. Kasi dati, wala namang social media or any shopping apps. Mas lumaki siya na ng pandemic. Parang kasi naka-isolate tayo. Tsaka hindi tayo pwede lumabas-labas. Kaya parang mas nasanay yung generation natin compared sa kanila na lumaki talaga silang pumupunta pa talaga sa mga mall, department store, para lang mas makita yung mga kailangan nila bilhin, lalo na pag appliances. Ako tutusin kasi malaking tulong mo yung online. Yeah. Ang downside lang talaga is kailangan mo lang talaga like, alam mo na kung kailangan mo na i-check kung reviews na ba, kung legit ba gano'n. Kasi, so ano naman yung malaking goods eh. Alam mo yan, kapag, kunyari, busy ka, wala kang time, gano'n. Kasi gusto mo lang bilhin ng bagay yan, importante din kasi ng bagay, no? I-search ka na lang. O kung wala kang mahanap, kahit ang daming apps, wala kang makita sa Shopee, pwede ka mag-Lazada. Tapos kung kailangan mo nakakit mo, Ay, yung mga Pwede. O kaya, kunyari, ngayon, kunyari ngayon, busy ka, tas bukas, may need kang ipasa. Pero wala kang oras lumabas. So, ang gagawin mo na lang, pwede kong, magpaano sa Grab, gano'n. O kaya kung may kukunin ka, bata, di ba? Pero pala alam mo, walang kakasin-kasin. Pero parang may sense din naman kasi na mas prefer pa rin ng ibang mga matatanda ngayon yung sa physical. Kasi, lalo na pag mga appliances, kasi ang hirap kapag sa online. Kasi, akala mo parang darating na siya ng isang day. Yun pala kailangan pa i-assemble. Kaya parang minsan yung mga kailangan pa i-assemble, parang medyo fragile pa sila. Mas parang, minsan kahit magaganda yung isang linggo pa lang sira na pala. Kasi yung review, kakadating lang din nag-review agad. So, parang wala lang. Kaya parang may gets mo rin sila na para mas gusto talaga nila tumingin. Pero, ang downside lang nito sa physical store, may mga mas mahal yan. Pero, mura kasi sa online. mas mura sa online. Pero, siguro sa quality, parang mas masasabi at mas maganda talaga. Worth it din yung price. Mas magsira lang yun. Pero kaya guys, sa tingin nyo, kung hindi nauso ngayon ng mga content, tingin nyo kakayanin nila. Like yung kung ano yung meron yung dati nating mga lola yun. Kaya pagpasin ng physical store, tingin nyo kakayanin nila na kung wala tayong online ngayon. Para sa akin, kaya ko naman kasi mas gusto ko talagang bumibili sa physical. Para, kunyari, pag bibili ka ng makeup, kapag bumili ka sa online, baka maling shade ma-up. But, mas maganda na talaga, physical for me. Para sa akin, parang hirap kapag walang mga online store. Kasi, lalo na mas naging kasi mga may voucher, tsaka mga promos. Kaya parang mas napakamura ka talaga compared sa mga physical store. Lalo na pag may mga 6-6 sales, 5-5, ganun. Parang mas mapapamura ka kasi compared sa mga ipili mo sa physical store. Lalo na pag mga makeup. Kaya parang paswertehan nila din talaga. Kaso kasi pag sale, mas marami sa order. Yun lang. Pwede naman, in between lang, depende sa akin, hindi ko mag-order sa ng physical store. Kasi it's about, so parang for me, it's about sa time consumer. Parang mas
Ilalagay ako sa price. Yes, ayun. Kasi may talaga siya eh. Minsan, gagawin mo, papunta ka sa physical store. So, kung may nakita kong gusto doon, sabi mo, ay, may chicken sa online. Baka may... Di ba? Tapos kung matsamba mo na, alam mo yun, mas malapit na yung quality niya doon. Tapos mas Masuko ka, hindi ko buo mo na doon. Sa online. Makakuha ka lang. Tapos diretso na agad sa bahay nyo. Saan mo na Walang kahasil-hasil, di ba? Ako mabibigyan. Happy Mother's Day, tita! Sali ka na po sa podcast namin. 6 minutes. Ano lang? Hindi, okay lang yan. Sige, game. Hindi, okay lang yung mahaba. Sige. Para ano, bahala Yung ibang sa answer. Sige. Sino yung last? Okay na yun. Hindi, yun lang. Meron pa daw, guys. Sali niyo yun, ah. Meron pa kasi diba, kahit ang nasasabi lang talaga natin experiences natin as customers, parang masasabi mo talaga na nagbago rin yung mga businesses. Yeah. Diba? So, di ba before, kailangan pa nilang mag-advertise na sa mga TV, sa mga magazine, sa mga talo. Pero ngayon kasi, nangyayari tayo sa Post ka lang sa TikTok, FB, Instagram, madami ng JP rin. Kasi maraming nag-endorse ng products. Tsaka may mga affiliates din. Oo. Yung mga nag-live streaming sa TikTok. Kasi parang before, kailangan mo manood ng TV, abang ka talaga yun. Tapos sabihin mo siya, ay, sige. Uy, hindi. Sige na yun. Hindi ako lang yung sa mga nag-live sell. Mas, like parang, easy kung paano kumita ng mga viewers. Like, parang, ito natin isang item, tapos makaisang oras na lang. May 1,000 ka na. Kasi hindi ka kilala mo. Ganun daw yung sa online selling. Kapag nakaisang oras ka, tapos kanya may nakapili sa'yo. Kahit dalawa lang, may 1,000 ka na ganun sa isang oras. So like, di ba like, natali lang, no? Salita-salita lang. May pera ka. So, parang di lang siya convenient sa mga bumibili. Convenient din siya sa mga nagbibenta. Para mas musmong business nila. Tsaka mas lalo kung makikita mo. Tapos, cat. Tapos, cat. May ganun yan. Babay na kayo. So, what is the summary of your topic, guys? Okay. Ay, another video ba yun? Okay lang yun. Sige. So, parang mas masasabi talaga natin na yung online shopping tsaka way ng pagbibili ng mga lola generation ngayon. Parang grabe talaga yung transition tsaka yung naging effect ng pandemic sa atin. Kasi parang mas naging convenient yung way, kahit may mga physical stores pa rin ngayon, mas nag-rely na yung mga Gen Z sa online stores. Tapos, yung mga iba namang earlier generation, natututo na rin sila mag-online shopping. Tapos, yung mga business owners, mas natututo na rin mag-adapt, tsaka mas lalo pa nila napapalaki yung business. So, parang mapapansin talaga natin na yung mga bawat picture ng bawat isa sa amin, mapa-generation man or galing sa mga probinsya, gano'n, may iba't iba talagang ways tayo, tsaka paano yung nagbibigay sa pamimili natin sa shopping experiences. Tsaka depende din sa place, tsaka yung event din siguro. Kasi usually pag, tulad nung nabanggit namin, pag Mother's Day, kain talaga sa labas. Bonding. While pag ganun lang, pag festival or di kaya uli ng probinsya, biling ng mga ingredients na kainin open. So, yeah. So, ayun lang para sa aming podcast. Thank you. Thank you so much. Sana. We hope you learned so much. Yeah, bye-bye. Na yung mga bawat picture ng bawat galing sa mga probinsya, ganun, iba talaga wait tayo mga
family. Sana. We hope you learn so much. Yeah, bye. So guys, meron ba kayong mga like, gamit or mga clothes, gano'n, na mga pagmamayaan nila na galing ibang bansa or like kaling Period. like, hindi ba dun ka na sa akin, saan ka nung Let's. Pero meron din mga brands na like, yes, what they said, hashtag support local. what she said. Yun lang. Go. Ay, wait lang. Ayan. Yan na. Uy, start na. Ay, alam ko, picture guys. Ay, isa pa, oh. Go. Oy, that's yung mga pamilya natin. Pansin ko din yan. Tapos, Gusto mga handbook. So much prefer nila. Kasi usually pag, ayun, tulad ng mga bago namin, This is What's in the Park. Let's get started. Hey,